give advice to your younger self. Ayos ah. Ayoko umiyak eh. Sasabihin ko lang to my younger self, wag ka magmahal ng maling tao. What is the story behind you choosing to be a surgeon? Story? When I was a child. Hanggang ano yun, no? Hanggang pagkabata. Kasi nung high school ako, ayun, ewan ko, parang galing na galing ata ako sa sarili ko nun. So, yung teacher ko, talagang binabrag ako na mag-archi ka kaya, kunin mo yung architecture. For me, actually, hindi ko pinili yung architecture. To be honest, ang gusto ko talagang career that time is fine arts. Kasi during high school days, ang alam ko lang talaga na ability ko nun is mag-drawing. So eventually, yun na nga. So nag-try ako mag-exam sa isang school, tapos hindi ako pumasa doon sa talent test. Tapos bigla-bigla lang ako napunta sa architecture. Okay, so I grew up in a street where there were 4 architects. So siguro mga 1 house away lang from our house. I would go to their house, which is also the office. Sabi ko, parang gusto ko yung ganun ang gawin. Dati, high school, ayun, mahilig ako mag-drawing. Tapos, syempre, kita ako ng parents ko. Potential daw. Mahilig ako mag-drawing pero hindi ako magaling. Yun lang yun. Basta hihiligan ko lang sila, mga anime, tapos mga watercolor, kineme. Sabi ko, dapat fine arts. Sabi ko gano'n. Sabi ng nanay ko, hindi. Bigyan ko daw yung sarili ko ng option. Tapos, siya yung nakaisip actually na mag-archi. At least daw, na-express ko pa rin daw yung sarili ko through drawing. Tapos, may title. So, ayun, kinonsider ko mag-archi. Pero, ang daming courses na kinuha ko nun eh. As in, super daming mga courses. Kinonsider ko pa mag-medicine, mag-physical therapist, ganyan. Tapos, only to end up being, mas parang priority kasi siya. Yung ganun. Yung teacher ko kasi is a frustrated architect na hindi niya natuloy yung architecture. Sabi niya, ako na lang magtuloy. Which is, ang pangarap ko talaga nun is dapat mag-aeronautics engineer. Pero, ayun nga, since not enough budget for being a pilot, trinay ko architecture. So, unang take dito, may isang university doon sa may UBELT, pasado ka agad. So, tinay ko na opportunity. So, baka para sa akin yata. Mataas daw yung average ko, kaya pwede daw mag-archi. To be honest, hindi ko alam kung ano yung architecture. Hindi ako familiar sa mundo na to nung high school days. So, nung nag-enroll ako doon, talagang wala akong idea. Ang alam ko lang, mag-drawing ako. Tapos nakakatuwa kasi, ang nangyari, nung nandun ako nung first year that time, na-amaze ako doon kasi nagugustuhan ko siya. Parang hindi ko rin akalain na gusto ko yung architecture kasi ang gusto ko lang that time, mag-drawing. So, eventually, nagustuhan ko na siya simula nung first year hanggang sa, yun, as I go along dun sa journey ko sa College of Architecture. And kung tatanungin niyo ako, in this point of time, ito yung maganda doon. Hindi ko pinili yung architecture, pero ako yung hinanap ng architecture. Kasi kung tatanungin mo ako ngayon, I think ito talaga yung calling ko at ito yung mission ko na gusto kong i-fulfill na gawin sa buhay ko. Yung brother ng best friend ko, nag-architecture din. So, habang ginagawa nila yung thesis, puyatan, talagang walang tulugan. Sabi ko, parang saya. Parang gusto ko rin ganun ang gagawin. So, when I asked my mother, na sabi ko, Mami, gusto ko mag-architecture. Ayaw niya. Sabi niya, mag-nursing ka na lang, panglalaki ang architecture. Sabi ko, parang hindi ko ma-imagine yung sarili ko na yung mag-aalaga ng ibang tao. Parang wala sa nature ko yun. Tapos may auntie ako na nurse sa US. Sabi niya, pabayaan mo na siya na gawin yung gusto niya. Yung auntie ko na yun, magaling mag-paint. Talagang super galing. Pero nag-nursing siya. So sabi niya, mag-archi ka na lang. Huwag mo nang sundin yung mami mo. Doon sa yearbook namin ng high school, di ba nilalagay doon, what is your ambition in life? May mga ganon. Sabi ko, I want to be a great architect. How do you survive your college days? O sige, kung paano ko na-survive yung college days ko before, kailangan dapat may mga outlet ka lang ng stress eh. Yung ganon. Kaya na-addict ako mag-computer noon. Laman ako ng computer shop. Yan, early days ng Dota 1. Yun yung outlet na stress namin. So, I survived my college days through networks. Unang-una, hindi mo masosurvive or mahirap i-survive talaga ang college kapag wala ka mga networks. Mga younger networks, hindi ko sinasabing mga big-time networks kagad. You need to make socials
Kasi syempre, minsan, lalo na dun sa time namin na hindi pa masyado gamit na gamit yung Facebook, if you don't have a social life nung time namin, mahirapan ka makakuha ng updates sa mga announcement, kung may pasok ba o walang pasok, and also sa mga assignments, diba? So, gustong-gusto natin yan. Pero yun nga, yun yung mga struggles nun. And also, syempre, as a student, baon. Yun, yung baon. I remember, no college, nag-start yung baon ko around 200. So, 200 first year college ako. Galing akong Quezon City. Nagbabiyaya ako dito. So, magkano na yun. Tapos pagkain ko pa buong araw. Babalik ako. Minsan, nagsasakyan pa ako with my 200 pesos. Hindi ko alam paano ko siya nasusurvive. Pero, ayun. Yun yung mga bagay na kino-consider ko na I cherish the most. Kasi, hindi ko alam na nandun ako dati. Ngayon, nandito na ako. Arkitekto na ako ngayon. Grabe yung survive ng college days. Sobrang hirap kasi knowing me, both my parents during that time, wala silang trabaho. So, ang nangyari nun sa akin, working student ako na. So, sa lahat ng working student dyan, isa ako sa katulad niya din. Ang masaklap nga lang nun, during my first year days, naalala ko pa nga nun, meron akong yearbook. So, sobrang desperado kong mag-apply ng trabaho. Yung picture ko sa yearbook, ginupit ko siya, nilagay ko sa biodata. Ganun katindi. 16 years old lang ako during that time. So, pag-apply ko, hindi ako tinanggap kasi 16 years old pa lang ako. Pero God is good kasi ang nangyari naman doon, nakapasok ako sa mundo ng skills. So, hindi man ako nagkaroon ng parang permanent na work or formal na work that time. Pero ang nangyari is, na-survive ko yung college days kasi ako nun, artist. So, lahat ng skills na meron ako nun, ginamit ko siya sideline. Ang buti ni God kasi pag naging kaklase mo ako before sa classroom, ang gagawin ko sa'yo kung katabi kita, mahilig na ako magturo nun. So, tuturuan kita mag-drafting, tuturuan kita mag-render, tuturuan kita kung saan ka mahina. Nang normal lang, alam mo yung parang casualan lang, parang, uy, ganito gawin mo dyan. Ito yung pagkulay, ito yung pag-floor plan, ganyan. Hanggang dumating sa point na lahat siguro ng kaklase ko, bago magpasa sa prof, pinapacheck sa akin, Vito, check mo nga, tama ba itong gawa ko? Tapos, ang nangyayari doon, kaya siya blessing in disguise din sa mga kaklase ko, nililibre nila ako sa pagkain. Kasi naging mabuti kang tao sa kanila. Totoo yun na pag naging mabuting tao ka, yung universe, gagawa siya ng way to bless you back. I survived college kasi marami akong extracurricular. In school, parati yung mga prof namin, hindi pumapasok. So, pagka after an hour, lalo na yung design, sa barkada yata, ako lang yung walang kotse. So, pagka wala yung prof, tara, punta tayong Cubao, nood tayong sine. O kaya punta tayo ng Glorieta pa nun. Ay, hindi pa Glorieta, Quad. Kasi yung next class namin, after pa ng design. So, ganun yung ginagawa namin. But later on, dun sa mga extracurricular ko, meron akong sorority, yung International Order of Job's Daughters. Tapos meron din ako sa Campus Crusade for Christ. Tapos sa church, 5 yung choir ko. Sabay-sabay yon with architecture. So minsan habang nagpa-practice o kaya habang nagmi-meeting, nagsisketch ka. So hindi nahihiwalay yung ginagawa mo sa school. So tell us about your story. Thesis story ko, oh my God. Alam na to ng lahat. Inahiya ang camera siya ako. Okay. Undergraduate thesis ko noon, nagawa ko naman yung best ko. Okay naman, nagawa ko naman yung best ko. Ang problema, medyo hilaw siya. Ganun, naging hilaw. Tapos, ayun, bumagsak ako sa thesis ko, sa thesis ng friend ko ng undergrad. Hindi ako nahihiyang i-share ito and then parang hindi ko naman siya tinatanggi din kasi I took it as a lesson. Pagsikapan pa, gano'n. Dahil nga pinili ko nung dati yung topic ng cultural, ganyan. Biglang yung panel sa akin, heritage experts din. Sabi ko na lang sa sarili ko noon, dali na ako. Hindi na ako masyadong nakapagsalita dahil nga naging hilaw yung study ko noon. Sa kasabaang palad, bumagsak ako on my first try. Tapos yung second try, inayos ko naman siya in my summer. Ayun, it turns out okay naman. Hindi naman siya ganun kagaling, hindi naman siya ganun kabongga, hindi naman siya pang thesis of the year. Pero good enough for me to improve. Pag titingnan mo nga yung transcript of records ko yung design 10 doon, may nakasulat doon WP. Well played. So, my thesis is, nagsimula to third year student. So, di ba 5 years tayo? So,
So, third year pa lang, iniisip ko na kung anong preferred kong focus. Parang nare-relate ko yung sarili ko doon sa pagiging piloto. I'm not making mistakes na airport yung thesis ko. Hindi siya airport. Gusto ko maging pilot, but not a pilot mismo na commercial. Ang pinakapangarap ko talaga is a jet fighter. Ayun, so gusto ko maging sundalo pala nun. So, nung nasa military base na ako, talagang ang gaganda ng mga informations. So, third year ako nun. And then, dumating fourth year, and eto na, thesis na. Ayun, I have 3 proposals. Isa is a training center for military, a research facility sa Highlands, and then yung isa, which is yung na-approve. Lahat naman silang tatlo is na-approve, pero I got a total of 8 out of 12 votes dito sa isang topic ko which is parang adaptation ng US Pentagon dito sa Philippines. So, sobrang pinahalagaan ko yun kasi hanggang to the point na nagtatrabaho na ako, na-present ko pa siya sa Department of National Defense. Napaka-deep ng research ko hanggang sa kinuha ko siya hanggang sa pag-graduate ko. Pag-graduate ko, sa military facility ako biglang nagtrabaho. So, ayun, naging project manager ako, assistant project manager ako ng Armed Forces of the Philippines. Lahat ng mga hindi ko pa nagawa sa buhay ko, nagawa ko during thesis days. First time kong habang kumakain ako, nakatulog ako. Meron ba diyang ganyan? Kumakain, nakatulog. Ganong pagod na level nung thesis ko. Kasi ang nangyari dun guys, bukod sa thesis, is rumaraket din ako sa labas ng pang-thesis ko. Ang struggle ko nun, bukod sa content, bukod sa presentation, is yung financial. Yung thesis ko, recording studio siya. So, malapit sa puso ko yung thesis ko, kaya naging madali. Naalala ko nga, during defense, wala masyadong naitanong na mahirap kasi lahat na-present ko visually sa boards. So, tapos yung mga terror pa namin na prof ang nandun. So, pag magti-thesis kayo, siguro, since gagawin nyo yun once in your lifetime, puntahan nyo yung mga topic kung saan related yung puso nyo or gusto nyo yung ginagawa nyo. Pag nangyari yun, everything will be smoother and everything will be fun. Yung thesis ko back then, ginawa ko renovation ng Tala Leprosarium. Yung Leprosarium, sa Caloocan, di renovation nga, diba? Yung prof ko, yung advisor ko, ang nakakatawa, di syempre papakita ko muna yung existing bago ko papakita sa kanya kung anong ginawa ko. Nakakatawa sa kanya, grenadean niya yung existing. Di natural, hindi naman 5, pero halos bagsak. Di sinumbong ko sa Dean. Sabi ko, Dean, bakit ganito? Yung grenadean niya hindi niya grenadean yung mismong ginawa ko. Anyway, nung time na yun, thesis camp pa yung uso. So, yung sa barkada namin, sa class, kasi block section kami. So, first year to 5th year, kami-kami pa rin nagkakaklase. So, meron 5 kami dapat na sabay-sabay magti-thesis. So, we stayed in a classmate's house in Pasig. Tapos, eventually, ako na lang yung naiwan. Sila, nag-drop sila dun sa subject. Kaya, nung time na sila na yung magti-thesis, ako naman yung tumulong sa kanila, umalala sa kanila. So, if you can give one advice to your younger self, what? Oh, give advice to your younger self. Ayoko umiyak eh. Sasabihin ko lang to my younger self, huwag ka magmahal ng maling tao. Huwag kang papauto. Hindi ko alam kung if you will take this negatively, lalo ng mga bata pa yung makikinig sa video to, no? Huwag masyadong maging idealistic. Not to the point na mapipigilan nyo na yung sarili nyo sa mga pangarap niyo. Kasi I was overwhelmed with idealism noon. Na sobrang romanticized yung trabahong architecture. Hindi mo kung mayaman ka kaagad, gano'n. Sa project, yaman ka kaagad. Not realizing the real world and the real consequences. And then, second is, don't lose your focus. I'm trying to build up my focus again as early as your age, Argel Mirel Castañeda. Huwag kang mawawala sa focus talaga and go get that dream of yours. Ganon. Kahit anong gawin ng ibang tao sa'yo, piliin mo pa rin maging mabait. Dapat iningatan niya yung puso. Charot. Iningatan niya yung puso niya, no? Good job. Kasi nagkaroon tayo ng magandang career. Kumbaga, kunyari, nandito siya, no? Yo, bro. Bro, talaga, no? Kung saan ka man naroroon. Yung dating sarili, no? Sana okay ka lang. Good job because nandito tayo sa lugar kung nasan tayo nakatayo ngayon. And also,
kung may ginawa ka pa sana noon na isang extraordinary, dapat pala, sinimulan mo din pala mag-masters ka agad nun. No? Para tapos na tayo sa PhD ngayon. Pero yun, hindi, okay lang. Good job lang sa akin. Siguro ang advice ko sa younger self ko is be strong. Kasi yung life, life is beautiful. Na yung mga pain, yung mga hardship, yung mga sacrifices, hindi naman siya laging ganun. After the rain, may rainbow. Di ba? Lahat ng natatamasa ko ngayon na meron ako, hindi ko to inisip, hindi ko to pinangarap, hindi ko nga to napaginipan na magkakaroon ako ng architectural firm. Lahat ng ito, biyaya siya ni God sa akin kasi hindi ko to ine-expect na darating. Even yung leadership skills, even yung dito sa academy. Diyos ko, wala talaga ako. Hindi ko talaga to inimagine na pupunta ako sa academy at magsasalita ako in front kasi napakamahiyain kong tao. Lahat ng yun, masasabi ko na gawa ni God. To my younger self, siguro, wala eh. I enjoyed my college days. Sabi nila, di ba, pag high school, yun yung mga pinakamasayang buhay niyo, yung high school. Sabi ko, parang hindi naman. Kasi enjoy pa rin ako ng college. Eh. So, siguro lang mas focus lang. Kasi ang dami ko talagang ginagawa nun. Tawag ng tatay ko sa akin, 7-Eleven. Aalis ka ng 7 a.m. tapos uwi ka ng 11 p.m. Hanggang Sunday yun Every day yun. Kaya minsan, nung 5th year na, kasi di ba, pang gabi na kayo pagka higher year. Minsan, pag hihila-hilata pa ako doon ng umaga, sabihin, bakit? Wala ka bang pasok? Nag-drop ka ba? Gaganunin nila ako. Sabi, hindi, mamayang gabi pa yung pasok. Nakakatuwa lang kasi yung discipline talaga. Kailangan talagang mag-discipline tsaka yung time management. Kasi na-experience ko yung gigising yung mother ko ng 5 a.m. Tapos sasabihin sa akin, ang aga mo naman nagising. Mami, hindi pa ako natutulog. Hala niya nagising na ako ng maaga. So siguro time management lang. Any advice for the future professionals of the architecture field? Hi, future professional. So, dahil kaka-board exam lang, di ba? Any advice I would give them is, number 1, huwag magiging mayabang. Number 1 yan. Very number 1 yan. Always be on the ground. Kahit ilang titles pa yung ma-achieve nyo, kahit anong titles pa yun, kahit. Sabi nga nila, be the better person. May mga iba kasi na nalulunod sila sa parang lisensya nila na porket meron na silang na-achieve, nalilimutan na nila maging makatao. Yung mga naging student ko before na architects na ngayon, I congratulated them. Tapos, ang pinakaunang in-advise ko sa kanila is huwag magiging mayabang. Number 2 is do not be discouraged sa lahat ng mga pagsubok na darating for your profession. Maging true to your profession ka lang. Explore. Keep exploring. Because architecture is not about nasa isang room ka lang. Hindi ka naman magtatrabaho ng nasa loob ka lang ng isang box. You're thinking out of the box. Yun, i-relate ko ulit dun sa thesis ko kung bakit ako napunta sa mga ganun na research. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na ako arkitekto, ito lang yung alam ko. Kailangan dapat yung alam mo is alam din nung anong gagamit. So, ginawa ko is, ano ba feeling kapag ako yung commander-in-chief? Ano ba yung feeling kapag ako yung general? Sobrang daming threats pala ang pwede mangyari sa akin. When you explore kasi, those things will give you a knowledge. If you recreate something out of nothing, that is architecture. Ito kasing architecture, paano ko ba sabihin? Survival of the fittest. Hindi lang siya labanan ng mental capacity ng isang individual, pati physical, kasi yung puyatan, walang kain. Napakadaming tinitest dito. Pero sa akin, yung test na yon, actually, yun yung nagpapaganda dito sa profession na to. Kasi kung wala nga namang puyat at kung wala namang pagod, kung walang deadline, parang hindi siya exciting. Advice ko lang, first, wala kayo dapat kaaway. Kung meron hindi pagkakaunawaan, kailangan masettle din yan. Tapos pangalawa, develop your network. Pag sa architecture kasi, kung wala kang mga connections, ang hirap makakuha ng project. I'm always promoted sa admin. Parang at the age of 25, I was already managing an architectural office. Huwag kayong magbibilang ng kung magkano yung kikitain ninyo. Kasi kung yun yung magiging basehan for your work, it will not get you anywhere. Dapat ang iniisip ninyo is to do your best, give your best, at saka huwag kayong maging complacent. Kunyari, kung nasaan na kayo, chill lang. Lalo na kung bago yung position na pinapasukan nyo. Pag-aralan nyo parate, you never stop learning.
So, kailangan parate you look for improvements sa sarili nyo. Parang dati, sabi ko, hindi ko na kailangan mag-masters. Kasi okay na ako sa design eh. Tapos, nagturo ako, sige, masters ako. Tapos sabi ko, hindi na ako PhD. Talagang you try to improve yourself. Hindi pa pwedeng wala lang. Ayun lang. Kala ko naman, daming question. Okay. Thank you din. Thank you sa So, I'm Architect Aleo and bye-bye. Alright, thank you then for having me. Bye-bye.